Another chance to testify your kindness, another chance to act with willingness, another chance that makes me believe that you love me and you will never leave. Another chance for another happiness, another chance to feel your holiness, another time to follow your greatness, to serve you and sing for you, to do all my best. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly. Another chance for another happiness, another chance to feel your holiness, another time to follow your greatness, to serve you and sing for you, to do all my best. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly. Another chance to reach your principles, another chance to preach your holy word. Please use me, Lord, to proclaim your love in the world, to be acceptable to you. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly.
long for your rule, your love, your light in our hearts, Lord. Shine so bright. For too long we've lived by another's way, letting others lead day by day. But now we yearn for a different way to follow your call, come what may. Reign in our lives, oh Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. We long for your rule, your love, your life in our hearts, Lord. Shine so bright. Chase the paths of been before. Now we see through the pains more. For every step and every fall, let your spirit hear our call. Please hear our call. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. We long for your rule, your love, your light in our hearts, Lord. Shine so bright. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. Reign in our lives, O Lord, we pray. Let your kingdom come, have your way. We long for your rule, your love, your light.
Muli po, ang Praise God Band. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Ang ikapito sa gabay ng Kristiyanong ganap ay pinamagatang The Great Commission. Ang salitang commission ay nangangahulugang an instruction, command, or duty given to a person or group of people. Sa Tagalog, ang commission ay isang bilin, utos, o tungkulin na ibinigay sa isang tao o grupo ng mga tao. Ito po ay may pakahulugang din a group of people officially charged with a particular function. Isang samahan na buong kapangyarihang binigyan ng karapatan na gawin ang isang tiyak na gawain. Great Commission o dakilang pagkakatiwala. Ang pagkakatiwala o commission ay maituturing lamang na great o dakila kung ang nagbigay o nagkaloob nito ay may dakilang karapatan at kapangyarihan. Nang ang kataas-taasang Diyos ay magkatawang tao, bago siya umakyat pabalik sa langit, ay sinaysay niya sa kanyang mga alagad ang dakilang pagkakatiwalang ito. Ayon po sa Mateo 28:18 hanggang 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po ay tinatawag na Great Commission o dakilang pagkakatiwala. Hindi lamang dahil dakila ang Diyos na nagbigay, kundi dahil dakila din ang bagay na ipinagkatiwala. Biruin mo kapatid, alang-alang sa katuparan ng misyon na ipinanukala ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, ang Diyos mismo ay di nagdalawang isip na magkatawang tao upang pasimulan ang misyong ito. Ngayon naman,
Ang misyon na ito ay pinagkakatiwala ng Diyos sa akin, sa iyo, sa ating lahat na kanyang mga alagad na tinawag sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba ang dakilang bagay na ipinagkatiwala ng dakilang Diyos sa atin? At anong mga hakbang upang ito ay ating maisakatuparan? Muli ating pong basahin ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Sasalin po na New King James Version. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Maaaring sinusubukan ng ibang tao na isakatuparan ng pagkakatiwalang ito. Ngunit hindi gaya natin. Sila po ay hindi binigyan ng karapatan upang isakatuparan ng pagkakatiwalang ito. Gaya po ng nakasulat sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15. At paanong silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyang mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya napakapalad natin na mga magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia at nagkaroon po tayo ng karangalan ng ating tanggapin ng karapatan na isakatuparan itong Great Commission. Ang unang hakbang po na dapat nating gawin ay ang go. Sa Tagalog, ang salitang go ay katumbas ng salitang humayo. Ang humahayo ay umaalis sa dati niyang kinaroroonan at tumutungo siya sa kanyang pakay. Dahil buong mundo ang scope ng komisyong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi natin maipagtatapos ang misyong ito kung hindi tayo hahayo o mananatili lamang tayo sa ating kinaroroonan. Ang paghayo ay dapat din nating tignang espiritual. Nangangahulugan na hindi natin matagumpay na maisasakatuparan ito kung tayo ay nananatili sa buhay na makasanlibutan at hindi tayo magpapatuloy sa pamumuhay sa kabanalan. Dapat na umalis tayo sa ating comfort zone upang magawa nating humayo. Halimbawa, ay sa ating pong komunidad na kinabibilangan, kailangan nating puntahan o lapitan ng mga tao at kailangan din nating makipagkapwa-tao. Dahil sila ang tiyak nating pakay, sila ang tunay na dahilan ng Great Commission na ito. Kaya, let's go kapatid! Habang tayo po ay humahayo, kailangan naman nating isagawa ang ikalawang hakbang at ito po ay make disciples. Tayo ay mga alagad ng Diyos na nakakaalam at nakakaunawa ng kanyang mga kalooban. At bilang mga alagad ng Diyos, isa sa kanyang kalooban para sa atin ay ang gawing alagad ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Ito ang dapat na tiyak na layunin ng ating paghayo. Hindi lamang tayo basta nakikipagkapwa-tao o gumagawa ng anumang mabuti sa ating kapwa. Ginagawa po natin ito sa tiyak na motibo. Ang sila po ay ating mahikayat na maging mga alagad ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng mga dalisay na aral na ating sinampalatayanan sa kabanal-banalang iglesia. Higit po sa kakayahang magsalita o magpaliwanag, ang Kristiyano bilang mga Speakers for Christ o SFC ay dapat po na nagtataglay ng puso na nagnanasa na ang tao ay makakilala at magsuko ng sarili sa Panginoon. Dahil mula po dito ay sisibol ang pananampalataya sa puso ng sinumang naturuan at ito'y magiging gaya ng binhi na lalago hanggang sa ang tinuruan ay maging handa na gawin ang sa kanya ay naituro. Kung magawa po natin ang unang dalawang hakbang na humayo at maakay ang ating kapwa na sumampalataya at magsuko ng sarili sa Diyos upang siya din ay maging alagad, hindi na po mahirap ang kasunod na hakbang, ang pagpapabautismo. Upang ang tao ay maging ganap na alagad ng Diyos, hindi po sapat ang siya ay sumampalataya lamang. Ang gawa na nagpapatunay ng pananampalataya at pagsusuko ng sarili sa Diyos ay ang pagpapabautismo nang hindi napipilitan.
Gaya ng ginawa ng bating, matapos na siya po ay mabahagi na ng aral ni Felipe at binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari." At sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos." At ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Dapat din po na maliwanag sa isang nananampalataya ang kahulugan ng bautismong kanyang tinanggap. Siya'y inulubog sa tubig na nangangahulugan na inilibing na ang kanyang masamang pagkatao. At siya'y iniahon na sumisimbolo naman sa muli niyang kapanganakan. Ang dating siya ay namatay na at ang Panginoong Kristo Jesus na ang nabubuhay sa kanyang katauhan. Pakasikapin po natin na maging matyaga at buong pagmamahal na makapagturo upang makahikayat sa kusang loob na pagpapabautismo ng mga tinuturuan. Huwag po nating kalilimutan na ang kataas-taasang Diyos ang nagpapaging dapat. Bukod sa pagsisikap nating makaakay, lagi nating ipanalangin ang ating pong mga tinuturuan. Kung kalugdan ng Diyos ang ating tinuruan at maging tayo na kinakasangkapan, tiyak na mababautismuhan ang tinuruan kahit pa may mga kahadlangan. Hindi natatapos ang pagsasakatuparan ng Great Commission sa pagpapabautismo ng ating inakay. Kasunod nito, "Teach them to do everything I have told you." Sa madaling salita po mga kapatid, ang mga nabautismuhan na tumanggap ng karangalang maging alagad ng Diyos ay dapat nating turuan na maging mabuting tagasunod sa lahat ng mga itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dapat po ay maturuan natin sila kung paano humayo, umakay ng tao upang maging alagad ni Kristo, magbautismo at magdisipulo. Huwag nating kalimutan ang bilin na iniwan ng ating Panginoon. "Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mga salitang ito po ng Panginoon ay pangangako ng lagi niyang pagsama sa atin sa pagtataguyod ng kanyang mga ibinilin. Subalit nangangahulugan rin ng mga salitang ito na babantayan niya tayo kung ginagawa ba natin ang tama ang ayon sa kanyang mga ibinilin. Ang Great Commission ay tiyak na paraan sa pagdami ng kanyang mga alagad. Kung ang bawat kapatid sa iglesia ay susunod sa mga hakbang na ibinilin, marami ang maliliwanagan at magkakamit ng kaligtasan ng kaluluwa. Samantala, kung may kapatid naman na pagkatapos na maliwanagan ay hindi humayo, hindi nangaral, dahil dito'y walang naging bunga o walang nabautismuhan, napuputol ang pagkakataon ng iba upang maliwanagan at kasamang napuputol ang pagkakataon upang sila man ay kasangkapanin din ng Panginoon. Upang maisakatuparan natin ang Great Commission, ang payo sa atin ay gaya po ng nasusulat sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. "Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo." Ang pagiging committed o pagtatali ng buong sarili ng isang kapatid sa gawaing ito ng iglesia ang mag-uudyok sa kanya na maipagtagumpay ang dakilang bilin ng Diyos. Ang pagtatali ng buong sarili sa panawagan na ito ay nangangahulugan na handa ang isang kapatid na ibigay ang lahat ng kanyang magagawa, magamit ang kanyang kakayahan, talento, pag-aari, maglaan ng panahon at gawing pangunahin sa kanyang buhay ang pagtupad sa dakilang bilin na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao bilang kasangkapan ng Diyos sa gawaing pagliligtas. Sa parang ito ay naipapakita natin
ang pagiging isang mabuting kasangkapan sa pagpaparami pa ng mga alagad ng kataas-taasang Diyos. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng Gabay ng Kristiyanong Ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Shalom po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipon na pagsamba ngayong ika-12 ng ESI, Araw ng Carpus. Inaanyayaan ko po tayong lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos na ama't-hari natin at sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ating ina, binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan. Awitin po natin na may kasiglahan, may espiritu, ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Sa ating pong pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ang likhawit ng taon, ang likhawit na may pamagat na My God, You Are Wonderful, at isang bilang mula sa ating himno espiritual. From eternity
Tulungan mo ko sa aking panghina, alalayan mo, abutin ang aking puso, iyong pagnangasin, kalakasan ko. Sa bahaging ito, inaanyayahan ko po ang lahat ay magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon at tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang ang isa sa mga presbitero sa kabanal-banalang iglesia, ang matandang kapatid na Raham Gamaliel Pascual. Panalangin
Minamahal na mga banal na kapatid sa Panginoon, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay binabati ko ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoong Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos, magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kalwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kalwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang, maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay, lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw na Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao, kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Aleluya! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ang sanglibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay araw at oras ng ating dakilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos at sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sama-samang dudulog upang ipagtagubilin at ipanalangin ang kabanalan ng ating pagsamba na pangungunahan ng kapatid na nakatakda. Subalit bago ito, awitin po muna natin ang himno ng pagdulog.
Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal at pinakamakapangyarihan. Ikaw na Diyos na nag-iisang tunay, nagsumasa amin habang kami ay nabubuhay. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin, sa mga pagpapala, higit na po sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dakilang Panginoon, sa gabing ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat, humihingi ng pagtulong at paggabay sa gagawin naming pananambahan sa iyong dakilang harapan. Muli ay pinagsama-sama mo kami, Panginoon, nagagawa ng aming mga laang katungkulan ang sambahin ka namin sa Espiritu at salita mong pawang katotohanan. Ama, marami ka pong pinahihintulot sa bawat isa sa amin. Nalalaman mo po, Panginoon, ang bawat nilalakaran naming mga magkakapatid mula sa aming mga kahinaan, mula sa aming mga nagagawang kasalanan. Kung kaya't, Panginoon, kami po ay dumadalangin sa iyo, Ama, na upang kami po ay maging karapat-dapat na humaharap sa iyo, pakalinisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso't kalooban. Higit na nga po ang aming mga nagagawang pagkakasala sa iyong dakilang paharapan. Ama, pinagtatagubilin po namin sa iyo ang aming pananambahan. Nawa ang iyong banal na Espiritu, ang iyong banal na kapayapaan, ang siyang lumukob sa amin sa panahon ng aming pananambahan. Ikaw po nawa, Panginoon, ang aming magiging panauhin sa mga oras na ito. Ganon din, Panginoon, ang lalaking sugo na siyang kakasangkapanin mo sa mga oras na ito, Ama. Babaan po siya ng iyong banal na Espiritu upang ang mga aral na siyang magiging pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon, ay maging naayon lamang po sa iyong banal na kalooban. Ganon din, Panginoon, ang mga aral na ito, Ama, siya naming madaanan, malakaran, higit sa lahat, magamit namin ito habang kami ay nakikipanayam sa magulong sanlibutan. Dakilang Panginoon, idinadalangin din po namin sa iyo, Ama, ang mga kapatid namin na hindi namin nakakasama sa mga ganitong mga pananambahan. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga kadahilanan. Kung kaya't, Panginoon, inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin upang muli buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso't kalooban upang maalala nila, Ama, ang kanilang mga sinumpaan na kami ay maglilingkod habang kami ay nabubuhay dito sa magulong sanlibutan. Ganon din, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang nagpapahintulot. Ikaw po ang dakilang manggagamot, Ama, na siya naming pinagkakatiwalaan. Ikaw ang aming tatag, Panginoon, upang ang mga ganitong mga pagsubok, Ama, ang mga ganitong mga pangyayari sa aming mga buhay ay malagpasan namin. Ikaw ang aming lakas, Ama. Kung kaya, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ikaw po ang dakilang manggagamot, nahahaplos sa kanila, Ama. Alam po namin, Panginoon, kung ito'y pahintulot po na sila'y pagilangin. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Kung kaya't, Ama, sana, Ama, kung magkaganon ay sila'y gumaling, maibigay nila at makasama namin sila na may magpapasalamat sa iyo. Makasama namin sila na luluwalhati at nandakila sa iyong dakilang harapan. Ganon din po, Panginoon, ang mga awit ng Siyon. Likhaan mo po sila ng malinis na puso, makapagtalaga sa kanilang aawitin, upang sa ganon, Ama, ang kanilang hihimigin ay makapagbigay aliw at magkaroon ng aral sa aming mga tagapakinig. Ganon din, Panginoon, ang mga abuser na tagapag-alaga ng mga kapatiran. Bigyan mo po kami ng lakas ng pangangatawan upang mapangalagaan pa namin. Bukod dito, Panginoon, bigyan po kami ng karunungan nagmumula sa iyo upang ang mga kapatid namin na mga nanghihina ay maibalik namin sa tulong mo po, Ama, ang kanilang mga kalakasan at makasama namin sila na luluwalhati at dadakila sa iyong dakilang harap. Kami po, Panginoon, ay sumasampalataya
na ang lahat ng aming mga panalangin at aming mga tagubilin ay iyong pong pinakikinggan, sampu ng aming mga kahilingan, gaya ng aming tinanggap na sa pangalan mo lamang pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa ka po naming tagapagligtas. Amen. Atin tanggapin ang mga awit ng Syon sa kanilang handog na likhawit sa Panginoon at sa ating magkakapatid. Muli ay inaanyayahan po ang lahat ay tumalagang lubos sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Atin tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanyang isinugo sa atin sa araw na ito, ang minamahal nating matandang kapatid, ang matandang kapatid na Raham. Isang mapagpalang oras po ang muli ay sumainyo mga kapatid. Mapagpala sapagkat totoo naman ng oras na ito ay biyaya para sa atin. Sapagkat ito ang oras na sasambahin natin ang ating Diyos, ang ating Amang Hari na si Kristo Jesus. At sa pagsambang ito, tayo po ay nasa lalong mahalagang bahagi na. Ito po ang pakikinig natin sa araling inihanda ng Diyos sa pamamagitan po ng pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan ng kabanal-banalang iglesia. At para sa araw na ito ng Carpus, ngayon po ay ika-12 ng buwan ng SC 2026. Ang aralin o ang paksa na inihanda ay may ganitong pamagat. Ang mabuting pastor, the good shepherd. Sa ilalim pa rin ng tema ng taon na the Alpha and the Omega. At tayo po nananatiling lumalakad sa unang yugto ng taong ito, sa first quarter, sa ilalim ng temang Christ Jesus is our great God
and Savior, ang Panginoong Kristo Jesus, ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Sa yugtong ito, mga kapatid, katulad po ng ating nauunawaan na, ang mga araling tatalakay po ay tutukoy sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Katulad po sa araw na ito ng ating pagsamba, isang mahalagang aralin po muli ang tumutukoy sa Kanya. Ang muli po ay naisariwain sa atin ng Panginoon sa paksang ang mabuting pastor. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, kung merong paksa na mahirap paksain, walang iba kundi ang tungkol sa Diyos. Di ba? Mahirap po para sa amin yon na mga kasangkapan. Kasi Diyos siya at tao lamang po tayo na mga kasangkapan ng ating Panginoon. Kaya may panganib na baka hindi po namin maipaliwanag kung ano ang kanyang kalooban para sa atin na kanyang mga anak. Kaya nangangailangan po ito ng paggabay, ng patnubay ng Espiritu Santo. Ganon din sa bahagi ninyo, mga kapatid. Kung mahirap para sa amin na ipaksa ang Panginoon, papaano namin maipapakilala sa inyo ng lubusan ang ating Panginoong Diyos. Sa inyo naman na mga kapatid, mahirap din naman na makinig ng mga salita ng Diyos. Pero lalong mahalaga, napakahalaga na mag-aral tayo sa Kanya. Pag-aralan natin siya, unawain po natin siya at kilalanin nating lubos ang amang Diyos na si Kristo Jesus, sapagkat nakasalalay sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ang ikabubuti, ang ikapagtatamo natin ng pangakong kaligtasan na buhay na walang hanggan. Kaya magtulungan po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Tulungan natin ang ating sarili na pakinggang mainam ang turo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan at sa pagkasangkapan sa inyong hamak na lingkod. At tulungan ako ng Diyos sa patnubay ng Kanyang Espiritu Santo na maipaliwanag sa inyo ang araling ito at huwag kong mapagkulangan. Kaya tayo na po, sa pamamagitan ng araling ito, katulad po ng paunang banggit ko, minsan pa ay nais sariwain sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan kung gaano kabuti ang Diyos. Sa paksang ang mabuting pastor, the Good Shepherd. At saan tayo inaakay nung kabutihan ng Panginoon para sa atin? Ano yung mabubuting ginagawa ng ating Diyos para sa atin na kanyang mga alagad o kanyang mga lingkod, mga minamahal na mga kapatid? At nais ko na pong sabihin kabagdaka, ang paksa ay tumutukoy mismo sa ating Panginoon na si Kristo Jesus. Ang Panginoong si Kristo Jesus na kinikilala nating iisang tunay at tanging Diyos at Ama nating lahat ng mga magkakapatid, siya ang tinutukoy ng paksa na the Good Shepherd o mabuting pastor. At sa Kanya lamang nararapat ang titulong ito, ang titulo o katawagan na mabuting pastor. Siya ang tinutukoy ng mga banal na kasulatan na mabuting pastor at sa pamamagitan ng araling ito, ipapaliwanag at sasariwain sa atin ano ang mabubuting ginagawa ng Panginoong Kristo Jesus na iisang tunay na Diyos at Ama nating lahat bilang pastor ng ating mga kaluluwa. Kaya buksan natin at pasimulan natin ang pag-aaral sa pamagitan po ng pambungad na tanong na nagsasabi ng ganito.
sa isang paraan ng pagpapakilala. Paano ipinapakilala ng banal na kasulatan ang ating amang Diyos na si Kristo Jesus? At ano ang ipinapakita nito o nais ipakita nito sa ating mga magkakapatid? Ang unang talata po ay ating matutunghayan sa sinulat po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40, versikulo 11. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po ang nakasulat. Inyo pong sundan o pakinggan. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may sumpling. Ayon kay Propeta Isaias, ang ating Diyos Ama ay inilarawan niya o itinulad niya sa isang pastor o pastol. Bilang pastor, natural, meron siyang kawan at yung kawan niya, yun yung kanyang mga tupa, mga minamahal na mga kapatid. Bakit itinulad sa isang pastol ang ating amang Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Ni Propeta Isaias, siya bilang pastor na merong isang kawan, bakit siya itinulad doon? Kasi ang Panginoon natin, mga minamahal na mga kapatid, na hari natin, Diyos natin, ay merong nasyon. Ang nasyon o bansa ng ating amang Diyos ay tinatawag na kabanal-banalang iglesia. Sa makatwid, ang kabanal-banalang iglesia na kanyang bansa o bansang banal o nasyon na pinaghaharian ng ating Diyos ay itinulad sa isang kulungan. Yung bansa niya na merong mga mamamayan at ang mga mamamayan ay tayong magkakapatid, tayo naman na mga mamamayan sa bansa niya ay mga tupa. Ang kabuuan ng ating pagsasama-sama bilang mga anak o mga tupa ng Diyos ay tinatawag na isang kawan. Isang kawan na nasa isang kulungan lamang. Sa makatwid, tayo na mga mamamayan ng kanyang bansa ay nasa iisang kaharian lamang. At yon ay ang iglesia. At ang Diyos ipinapakilala gaya ng isang pastol. Sa makatwid, siya ay pastol sa atin na kanyang kawan o mga tupa sa kanyang kulungan, na yung kulungan na yon, yun yung tinatawag na isang kaharian o isang bansang banal. Sa makatwid ay ang kabanal-banalang iglesia. At bilang pastol na nagpapastol sa kanyang kawan, sa kabuuan ng kanyang mga tupa, ano sabi ni Propeta Isaias? Kanyang pinapakain ang kanyang kawan. He feeds and take care of his flock like a shepherd. Pinapakain niya, inaalagaan niya, pinapatnubayan niya, ginagabayan niya ang kanyang kawan sa ikabubuti natin na nagmamahal sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal sa Kanyang mga anak, ang presensya niya bilang pastor kailanman ay lumalagi at patuloy na lalagi sa atin. Yung presensya ng Diyos bilang pastor sa atin, yun po ay hindi napuputol. Yun ang nag-iingat sa ating mga magkakapatid. Kaya mga minamahal na mga kapatid, natural at likas sa Diyos na alagaan tayo, patnubayan tayo, gabayan tayo, gaya ng pagpatnubay, pag-aalaga ng isang mabuting pastor sa kanyang mga tupa, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig o Diyos na mapagmahal
sa atin na kanyang mga anak. Ngayon, bilang pastor sa atin na kanyang mga tupa, tignan niyo po, mga minamahal na mga kapatid, hindi ba't ang isang mahalagang gamit ng pastor ay isang kapirasong tungkod sanga ng kahoy? Pero yung isang kapirasong sanga ng kahoy o tungkod na ginagamit sa pagpapastol, yun ay napaka-epektibo. Yun ay ginagamit ng isang pastor para alagaan, tulungan, bigyan ng direksyon, bigyan ng disiplina, bigyan ng proteksyon ng buong kawan ng ating Panginoong Diyos na ating Ama at Pastor sa atin. Kaya yung tungkod ng pastor, yun po ay sumisimbolo sa authority o kapangyarihan ng Diyos bilang pastol sa kanyang buong kawan. Kaya yung tungkod na yung ginagamit yun, napaka-useful nun. Yun ang nagbibigay ng direksyon sa kawan kung saan tamang pumunta para sa sariwang pastulan at manginain. Dinadala ng pastol ang buong kawan tuwing umaga, inilalabas mula sa kulungan pagka panahon ng tagtuyot. Pinangungunahan ng pastor ang buong kawan papunta sa sariwang pastulan at yung tungkod na yun ang nagbibigay ng direksyon, yun ang nagbibigay ng proteksyon, yun ang nagbibigay ng patnubay pag merong isang tupa na nalilihis ng lakad, yung tungkod na yung ginagamit upang yung tupa na yon, mga minamahal na mga kapatid, ay maibalik sa kapulungan ng mga tupa, ng mga kawan, para wag tuluyang mawaglit ng kanyang landas at dadalhin ng mabuting pastor ang buong kawan sa isang sariwang pastulan, mga minamahal na mga kapatid. At ano pa sabi ni Propeta Isaias? Kanyang niyayakap, kanyang kinakandong ang mga tupa. Sabihin, naroroon ang pagmamahal, ang pag-aalaga ng isang tunay na pastor. Pag may tupang nababalian ng buto, inaalagaan yon, pinapasan yon. Pag may tupang nawawaglit, nalilihis ng landas, ano ginagawa ng pastor sang-ayon sa banal na kasulatan? Iniiwan yung 99. Pero bago iwan yung 99, tinitiyak ng mabuting pastor na yung 99 ay nasa ligtas na kalagayan, nasa proteksyon, safe and secure. Pagkatapos, hahanapin ng isang nawaglit. Pag natagpuan ng isang nawaglit, natagpuan sa sa mapanganib na lugar, pinapasan niya yon ng masaya sa kanyang kalooban at dinadala pabalik sa kawan. Kung may sugat, ginagamot, pinapagaling, palalakasin upang manauli sa kanyang kalakasan ng tupa at magpatuloy kasama ng buong kawan na naglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Pansamantala nating iwan ng bagay na yan, mga kapatid. Yung punto na yan. Puntahan natin ang isang mahalagang punto. Ano po ang naging sitwasyon at naging kalagayan ng buong sanglibutan, ng mga tao sa buong mundo? Sabi ni Propeta Isaias pa rin sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Lahat tayo naligaw. Kung tayo'y naligaw, anong landas, anong daan yung pinuntahan natin, tinungo natin? Yung sariling daan. Tayo'y nagsariling kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, mula nang tayo'y dayain ng dyablo, tayo'y nagsariling kalooban. Hindi natin dininig ang tinig ng mabuting pastor. Kaya tayo po ay naligaw ng landas. Kaya yung daang tinutungo natin, daang patungo
sa pagkapahamak. Kaya tayo po'y nasa ilang. Kung titignan natin ang ating sitwasyon, tayo'y gaya ng mga tupang naligaw, tayo'y napasailang. Ano ba meron sa ilang? Mapanganib na lugar. Naroroon ng mababangis na hayop, lobo, leon. Kaya sa pangil ng mababangis na hayop, nanganganib ang kaluluwa ng buong mundo sa sanglibutan. Yun ang naging sitwasyon ng lahat ng mga tao sa sanglibutan. At dito papasok ang ating Panginoon. Siya bilang pastor. Ano, mga minamahal na mga kapatid, ang napakahalagang pasya na ginawa ng Panginoon dahil ang buong sanglibutan naligaw ng landas, nagkanya-kanyang sariling daan dahil doon ang mga tao'y tumutungo sa kapahamakan. Ito po sabi ng Biblia, Ezekiel 34, versikulo 11, kasama po ang 13, unang bahagi ng verse 13, at kasama pong babasahin ang 15 o verse 15, sasaling ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang bansa at dadalhin sa sarili nilang lupain. Ako ang makapangyarihang Panginoon, ang mismong mag-aalaga sa aking mga tupa at sila'y aking papagpapahingahin. Napakaganda po ng mga sinasabi ng mga talata. Kung ating nanamnamin sa ating mga kalooban at ating pakaiisipin ang diwa ng sinasabi ng mga talatang ito, dito mapatutunayan natin kung gaano kabuti ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga tupa. Sapagkat ang tao'y nangalat dahil nagkanya-kanya at nagsariling daan, ang daang tinutungo ng mga tao'y papunta sa kapahamakan. Ano ang naging pasya ng Diyos? Nagpasya ang Diyos. Siya bilang mabuting pastor, sinabi ng Diyos, ako mismo ang hahanap sa mga tupang nawawala, nawawaglit, at pagka natagpuan niya ang kanyang tupa, ibabalik niya sa kanyang kawan para alagaan, tulungan, palakasin muli ang tupang ito upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, dito ipinapakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos bilang pastor. Pag-ibig pastor, siya mismo nagpasya. Hanapin ang tupang nawawaglit. At naranasan na po natin ito. Tayo'y natagpuan na ng ating Ama. Dati tayong naligaw ng landas. Dati tayong mga tupang nasa panganib. Pero hinanap tayo ng ating Diyos. Buong sikap, hinanap tayo ng Diyos. Siya bilang pastor. At nang matagpuan tayo ng Panginoong Diyos, hindi siya pumayag na hindi niya tayo bawiin sa panganib, sa pangil ng mababangis na hayop. Mga minamahal na mga kapatid, binawi tayo ng ating pastor sa panganib na dala ng ating pagkaligaw. Kaya hinanap niya tayong masikap at nang tayo'y kanyang matagpuan dahil sa kanyang pag-ibig. Muli niya tayong dinala sa kanyang kawan, sa kanyang kulungan na kabanal-banalang iglesia. At dito, nararanasan natin ang pag-aalagang pastor, paggabay pastor ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano tinupad ng Diyos yung pangako niyang siya mismo ang hahanap at titipon sa kanyang mga tupa para maging isang kawan, para dalhin sa isang kulungan at maging isang kawan.
Ito po ang sabi ng Biblia, ang kaganapan ng kanyang mga salita at ng kanyang mga pangako. Mababasa natin ang sagot sa aklat na sinulat ni Apostol Juan, Kapitulo 10, 14 at 16. Ako ang mabuting pastor. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. At nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang Panginoong Kristo Jesus ang tinutukoy na mabuting pastor. Kung ipinakilala kanina ni Propeta Isaias, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na tunay, siya ang pastor. Ngayon, ang mabuting pastor ay ang Panginoong Kristo Jesus. Sa makatwid, ang Panginoong Kristo Jesus, hindi iba sa Amang Diyos. Siya ang tunay at nag-iisang Diyos at Ama ng lahat. Siya ang pastor na ipinapakilala ni Propeta Isaias sang-ayon sa pahayag na ito ni Apostol Juan. Mga minamahal na mga kapatid, kaya sa pamagitan ng pahayag na ito ni Apostol Juan, paano tinupad ng Amang Diyos ang kanyang pangako na siya mismo ang titipon, hahanap sa atin at titipunin tayo para maging isang kawan. Nagkatawan tao ang Diyos. Bumaba siya sa lupa at siya ay nasumpungan in human form. Saan yung tao? Doon saan yung tao na yon, nandoon ang kalikasan ng pagka-Diyos ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kaya hindi nawala ang pagiging pastor niya sa kanyang mga tupa. Yung puso ng isang pastor, taglay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil siya rin yun. Siya rin ang Ama. Siya ang Diyos. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, sa mga talatang ito, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naparito, pumarito siya upang tuparin ang kanyang pangako na hanapin tayo. Siya mismo hanapin ang kanyang mga tupang nawawaglit at tipunin sa isang kulungan para maging isang kawan at patnubayan, gabayan at alagaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, liwanagin natin ang mga talata. Ang tinutukoy ni Apostol Juan na mga tupa na wala pa sa kulungang ito, yan ay ang mga hintil. Mga hintil mula sa panahon ni Apostol Pablo hanggang sa ating panahon. Mga tupa na wala pa sa kulungang ito, mga tao o pinapakilalang mga hintil na wala pa sa kulungang ito. At ang kulungang ito na tinutukoy naman, walang iba kundi ang iglesia. Sa makatwid, yung mga tao mula sa panahon ni Apostol Pablo hanggang sa ating mga panahon na wala pa sa iglesia, yon, mga minamahal na mga kapatid, ang titipunin, hahanapin para dalhin niya sa kanyang kulungan at maging isang kawan na siyang iglesia. Kaya ganito tinupad ng Panginoon. At nangyari po ito sa kanyang pagparito, in-establish ng Panginoong Kristo Jesus ang nag-iisang iglesia na kanyang kaharian, na kanyang bansang banal, na itinulad sa isang kulungan na tipo ng dako upang ang mga tupang nawawaglit tipunin dito at gawing isang kawan ng ating Panginoon. Ngayon, paano pinatunayan ng Diyos o hanggang saan pinatunayan ng Panginoong Kristo Jesus ang kanyang tapat na pag-ibig sa kanyang mga tupa? Tingnan ninyo ang sabi ng mga banal na kasulatan. San Juan 10:11, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil
sa mga tupa. Ganito pinatunayan ng Panginoon, hindi nagdalawang isip ang Panginoong Kristo Jesus nang ibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sa Roma 5:6-8, sapagkat nang tayo'y mahihina pa, ay namatay si Kristo. Nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. He laid down His life for the forgiveness of our sin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa pagkakasala. Ganito ginawa ng Panginoon at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Inihanda niyang kanyang sarili para maging handog na sakripisyo sa ikatutubos ng kanyang mga tupa. At dahil doon, tayo'y nagkaroon ng tunay na buhay. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, binigyan tayo ng tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayo'y mga tupa na sa kanyang kawan, sa loob ng kulungan na siyang iglesia at bilang mga tupa na ng Diyos, mga lingkod na ng Diyos, mga anak na ng Diyos, mga alagad na ng Diyos, paano natin nararapat tanggapin at sundin ang tinig ng Diyos bilang ating mabuting pastor. Ito po ang sagot naman ng kasulatan sa San Juan 14, kasama po ang 14. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. Nakikilala natin ang tinig ng ating pastor, yun ang ating Diyos na si Kristo Jesus, at nakikilala tayo ng ating pastor na si Kristo Jesus na ating Diyos at Ama. So dito makikita natin yung bond, yung tali na nag-uugnay sa atin sa Panginoong Kristo Jesus na ating pastor. Yung direct connection natin sa Kanya. Yung relationship natin sa Diyos, napaka-intimate. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakabuting kapalaran meron tayo. Nakikilala natin ang tinig ng ating pastor at nakikilala tayo ng ating pastor. Kaya pagka pinangungunahan tayo, inilalabas niya na tayo para dalhin, ihanap ng sariwang pastulan, siya yung nasa unahan. Pinangungunahan niya ang buong kawan, ang lahat ng mga tupa sumusunod sa Panginoong Kristo Jesus. Sa tinig ng Panginoon, dinadala tayong pilit para manginain. Kasi kailangan ng tupa yon. Manginain ng sariwang pastulan para tayo lumakas, magsilusog, at kung tayo malulusog na tupa, mga minamahal na mga kapatid, maibibigay natin yung nararapat sa ating pastor. Mga kapatid, yung ating balahibo, na ibibigay natin sa Kanya yon. Dahil tayo malulusog at magagamit ng ating pastor, yung balahibo na yon, para gamitin bilang tunika, para maging balabal sa panahon ng taglamig. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napakabuti ng relasyon natin. Binibigay sa atin ng Diyos ang ating kailangan, pinapatnubayan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo, binibigyan niya tayo ng direksyon, dinidisiplina niya tayo sa pamagitan ng kanyang tinig, at dahil doon magsisilusog tayo, magsisilakas tayo, at maibibigay naman natin sa pastor natin ang nararapat sa kanya. Lahat ng nasa atin, maibibigay naman natin sa ating pastor ng ating
mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, bilang tupa, pag napapansin mo na hihiwalay ka na sa kawan, hindi na tinig ng tunay na pastor ang sinusunod natin. Pag nahihiwalay na tayo sa kalahatan, sa karamihan, sa kabuuan, bilang tupa, anong gagawin mo? Kung sa tingin mo nahihiwalay ka na sa kawan ng Diyos, hindi na tinig ng Panginoon yon ang nasusunod natin at sinusundan. Ibang tinig na po ang ating napapakinggan at sinusunod. Kaya magbalik tayo sa tinig ng pastor natin, sa ikabubuti natin. Kaya gaano kahalaga ang pagdinig at pagsunod sa tinig ng ating mabuting pastor. Kung mananatili tayo na nakikilala natin at sumusunod sa tinig ng Panginoon na ating mabuting pastor, gaano kahalaga para sa atin yon? San Juan 10:10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Pag mananatili tayo sa tinig ng ating pastor, sabi ng Biblia, siya'y naparito hindi para pumuksa at pumatay. Siya'y naparito para magbigay ng buhay at ng kasaganaan. Sa ikabubuti natin, kaya kung tayo malilihis at ibang tinig ang ating susundin, mga minamahal na mga kapatid, mapapahamak tayo. Pero kung tayo mananatili sa pakikinig, sa tinig ng ating pastor, ikabubuti natin. Yun ay magdudulot sa atin ng buhay at kaligtasan, sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ano ang tiyak nating mararanasan kung mananatili tayo sa pag-iingat at pagbabantay ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus na ating pastor? Ito po naman ang sabi ng banal na kasulatan. Sang-ayon sa awit 23:1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Alam nyo itong Salmo 23, ito po ay kaganapan ng kabuuan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sa kanyang kulungan, sa buong kawan niya, dito nakapaloob ang protection, ang direction, ang guidance ng Panginoong Diyos bilang pastor sa atin. Kaya ang unang talata sa kabuuan ng buong kapitulo, sinelyuhan ni Haring David, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Mga kapatid, meron ka pa bang alinlangan dyan? Meron ka bang alalahanin na nagpapagulo sa'yo? Hindi ba panatag isip mo? Meron ka pa bang kabalisahan sa buhay na ito? Ang pastor mo ay ang Diyos na si Kristo Jesus. Sabi ni Haring David, ang Panginoon ng ating pastor, wala na tayong ibang kakailanganin pa. We have everything that we need, spiritually and materially. Ibinibigay ng pastor ang ating mga pangangailangan sa buhay na ito at sa paglilingkod nating mga magkakapatid sa Kanya. Kaya lubusin natin ang kapanatagan ng ating isip at kalooban. Mabuhay tayo sa kapayapaan dahil alam nating ang Diyos ang totoong nagbabantay at nag-iingat sa atin. Tanging sa piling ng mabuting pastor lamang mararanasan ang buhay na puspos ng tunay na kagalakan, buhay na totoong kontento at tunay na nasa kapayapaan. Siya lang ang pastor na may ibibigay na sariwang pastulan. Walang makapagbibigay sa atin ng sariwang pastulan,
kundi ang Panginoon lang. Siya lang ang makapagbibigay nito. Kaya meron tayo ng lahat ng ating kailangan. Ibinibigay ng Diyos sa ukol na panahon ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay nagbibigay batay sa ating pangangailangan. Hindi siya nagbibigay batay sa gusto mo lang. Binibigay niya ang nakikita niyang kailangan natin at ibinibigay niya sa tamang panahon, mga minamahal na mga kapatid. At kapag dumarating sa atin yon, may isip mo, napakabuti talaga ng Diyos. Di ba? May experience mo yon, napakabuti ng Diyos sa tamang panahon, in God's perfect timing. Doon masasabi mo, tunay ang Diyos ay napakabuti sa atin. Sa sitwasyon na hindi mo aakalain, sa sitwasyon na gipit ka, sa sitwasyon ng walang-wala ka, biglang-bigla ang Diyos gagawa ng paraan. Sa isang paraan na hindi mo inaakala, bigla ang pagpaparanas ng Diyos ay makikita mo sa iyong buhay. Sa'yo, sa pamilya mo, sa buong angkan mo, kung tapat tayo sa kanyang tinig, gagawin ng Diyos yan. Mararanasan natin ang kanyang pagkukupkop. Kaya kung tayo mananatili sa pagkukupkop ng ating mabuting pastor sa pamamagitan ng pananatili natin sa pagsunod at pagdinig sa kanyang tinig, ano ang pangakong ating tatanggapin sa kanya. San Mateo 25, 31 hanggang 34. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa araw ng paghukom, sa dakilang araw ng pagtatatag ng kahariang milenyal, mga minamahal na mga kapatid, titipunin tayo ng Panginoong Kristo Jesus, ang mabuting pastor, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang pagparito bilang ikalawa, titipunin niya tayo gaya ng kanyang mga tupa at tatanggapin niya tayo sa kanyang sinapupunan, sa kanyang piling upang manahin natin ang kanyang pangako, ang kahariang inihanda para sa atin. Tayo'y magmamana ng isang kahariang matatag at hindi magagalaw. Yan ang kahariang milenyal. Mga kapatid, ito ang pinaka ultimong pangako sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. At doon, ang the best reward natin sa pangako niyang buhay na walang hanggan ay siya mismo. Ang Panginoon, the best reward siya, wala nang the best kesa sa Diyos. Di ba? Eh bakit the best reward ng Diyos? Doon, makakasama natin siya ng mukhaan. Makakapiling natin siya. Mamamangha tayo sa kalwalhatian at sa kagandahan ng ating Diyos Ama na si Kristo Jesus, na isang mabuting pastor. Sa Millennial Kingdom, pagkatapos ng Millennial Kingdom, dadalhin niya na tayo sa kalangit-langitan, doon upang maghari magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Nawa, ipagpala sa ating lahat
mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Panginoon ka po namin Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, Ikaw po Panginoon ang nagbibigay sa amin ng buhay kalakasan. Maraming salamat Panginoon sa aming pong pagtatapos ng aming pananambahan at nakapakinig na naman po kami Panginoon ng mga aral na pawang katotohanan lamang. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. At Panginoon, Ikaw po ang amin pong pag-asa sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po na ang lahat po, Panginoon, ng amin po napakinggan ay amin pong maitanim ng malalim sa aming mga puso. At magawa po namin hanggat kami naglalakbay sa maligalig na sanlibutan. Ama, nandito po, Panginoon, ang aming mga pinagsama-samang handog. Hinihingan po namin, Panginoon, ng bendisyon at basbas na magamit po ng pangasiwaan dito sa gawain ng kabanal-banalan. At, Panginoon, sa aming pong pasamantalang paghihiwalay, ingatan mo po kami, Panginoon, na makarating po sana kami ng payapa sa aming mga tahanan. Ilayo po ninyo kami, Panginoon, sa mga sakuna at kapahamakan, lalo na po, Panginoon, sa masasamang loob. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming tinatagubilin at nagpapasalamat sa magalang niyo pong pangalan, Diyos Kristo Jesus, na nag-iisa po namin kayong tagapagligtas. Amen. Amen.
At ngayon, ang basbas ng Panginoong Diyos ay igagawad niya sa ating lahat. Sa kapangyarihan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kanyang hamak na kasangkapan. Tanggapin po natin ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayun din naman ang pakikipisan at paglakip ng banal niyang Espiritu, siya nawang ibendisyon sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating lahat. Minamahal na mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang mga salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Miss pa po.